Walong uri ng ibon na hindi nakakalipad. Alright, welcome sa Karunungan PH! Minsan mo na rin bang naisip na maging ibon ka upang malaya kang makalipad na kahit saan mo gusto? Ang mga ibon ay kilala sa kanilang katangian na lumilipad. Maraming mga uri ng ibon na malalakas lumipad tulad ng peregrine falcon, Andean condor at marami pang iba. Pero paano kung sabihin ko na maraming uri din ng ibon ang hindi nakakalipad? Oo, tama ka. Manatili ka lamang na nakasubaybay dahil sa video na ito ay tatalakayin natin ang 8 uri ng ibon na hindi nakakalipad. Number 8. Penguin. Siyempre hindi kumpleto ang ating listahan kung wala ang mga penguin. Ang mga penguin ay kabilang sa pamilya ng mga ibon. Mayroong 18 species ng penguin na nabubuhay. Karamihan sa kanila ay nakatira sa mga malalamig na lugar katulad ng Antarctica at sa mga matataas na altitude. Ang ilan pa sa mga ito ay nakatira sa temperate na klima. Pero ang Galapagos penguin ay talagang nakatira sa Ecuador. Gayunpaman, ang lahat ng species nito ay hindi nakakalipad. Ang mga ibong ito ay kapansin-pansin din sa kanilang pagiging romantiko. Dahil ang mga penguin ay halos monogamous o naghahanap lamang ng isang kapari sa bawat panahon kahit na nasa daan-daan o libu-libong mga ibon ang nakatira sa kanilang kolonya. Buti pa mga penguin loyal. Ang mga penguins ay hindi nakakalipad dahil maikli ang kanilang pakpak at mabigat ang kanilang katawan. Ang kanilang katawan ay may malalaking supply ng taba, mabigat na kalamnan at makapal na balahibo na tumutulong sa kanilang makasurvive sa malamig na lugar. Ang maikling paa at kakaibang struktura ng kanilang katawan ang dahilan kung bakit ganoon sila kung maglakad. Bagamat hindi nakakalipad ang mga ibon na ito, ay mahusay naman sila na manlalangoy. Sila ay halos binubuo lamang ng kulay itim, puti at dilaw sa kanilang buong katawan. At katulad sa mga karaniwang ibon, sila ay mayroon ding tuka. Ang mga penguin ay mahilig kumain ng mga crustacean, pusit at mga maliliit na isda. Number 7. Steamer duck. Ang mga steamer duck ay mayroong 4 na species at ang 3 sa mga ito ay hindi nakakalipad. Kabilang sila sa pamilyang Anatidae. Ang kanilang species ay pangunahing matatagpuan sa South America tulad ng Chile at Argentina. Sila ay hindi nakakalipad dahil sa bigat at laki ng kanilang katawan at dahil din sa kanilang wing loading. Nakuha nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng pagtakbo o paglangoy ng mabilis sa ibabaw ng tubig at paghampas ng kanilang mga pakpak na tulad ng paddle wheels o gulong ng isang steamboat. Alam mo ba na umaabot ang kanilang bilis sa 24 km per hour? Kilala din sila sa pagiging agresibo at umaatake sa ibang mga hayop na naliligaw sa kanilang teritoryo. Kilala pa nga sila na pumapatay ng mga waterbird kahit na ilang beses pa sa kanila ang laki. Number 6. Wika. Ang wika ay kabilang sa pamilya ng rail. Endemic ito sa New Zealand. Ang kayumangging ibong ito ay kasing laki ng manok at isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain para sa mga katutubong naninirahan sa New Zealand at European settlers noong unang panahon. Kaya nagresulta ito sa labis na pagbaba ng kanilang bilang hanggang ngayon. Ang mga ibon na ito ay fully protected ng New Zealand government. Ang wika ay hindi nakakalipad at madalas na lumalapit sa mga tao ng malapitan. Kapag naghahanap ng pagkain, inililipat nila ang mga dahon sa sahig ng kagubatan gamit ang kanilang tuka at hindi ang kanilang mga paa. Ang mga wika ay gumagawa ng malakas na huni o boses bilang tawag sa mga babae at lalaking ibon na kanilang kapares. Kilala rin sila bilang clever thieves dahil sa kanilang kakaibang kakayahan na magnakaw ng pagkain at maliliit na bagay ayon sa kanilang gusto. Ang mga ibon din na ito ay bihasang manlalangoy. Number 5. Ostrich. Kung pag-uusapan ng mga ibon na hindi nakakalipad, alam kong aasahan mo na kabilang ang mga ostrich dito. Ang mga ostrich ay tunay na hari ng mga ibon dahil sa kanilang pambihirang sukat. Sila ay tinuturing na pinakamalaking uri ng ibon na nabubuhay at halimbawa na dito ang mga North African ostrich. Ang mga ostrich ay maaaring lumaki ng hanggang 9 na talampakan ng taas at tumitimbang ng mahigit sa 300 pounds. Napakalaki din ng kanilang mga itlog kung ituring na aabot sa 5 pulgada ang lapad at 3 libra ang timbang. Ang kanilang mga flat na breastbones ay kulang sa kilya na umaangkla sa malalakas na pectoral na kalamnan na kinakailangan para sa paglipad. Ang kanilang pakpak ay hindi kayang iangat ang kanilang mabigat na katawan mula sa lupa. At ang kanilang malalakas na mga binti ay maaaring sumipa sa sinumang magtangkang saktan sila o kapag naramdaman nila na sila ay nasa panganib. Ito ang kanilang defense mechanism.
Lingid sa iyong kaalaman, ang mga ostrich rin ang pinakamabilis na ibon sa lupa at maaari silang tumakbo sa bilis na hanggang 45 miles per hour sa mga bukas na lupain ng Africa kung saan sila nakatira. Ang mga ostrich ay karaniwang kumakain ng mga halaman, ugat at buto. Ngunit kakain din sila ng mga insekto, butiki at iba pang mga nilalang na kanilang magustuhan. Number 4. Kiwi. Ang kiwi ay isa pang ibon na matatagpuan din sa New Zealand. Mayroon silang 5 uri ng species na nabubuhay. Ang kanilang kulay ay karaniwang grayish-brown o kulay abong kayumanggi at kasing laki ng manok. Mayroon silang mga nakatagong vestigial wings at malambot, malabuhok na mga balahibo, mahaba na tuka at mataba na mga paa. Hindi tulad sa ibang mga ibon, ang kanilang nostrils o butas ng kanilang ilong kung saan sila humihinga ay makikita sa dulo ng kanilang tuka, sa halip na nasa base nito. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga ibon na ito ay talagang nakakamangha. Ang dahilan kung bakit hindi sila nakakalipad ay tulad sa ostrich. Gayunpaman, ang mga babae ay nangingitlog na maaaring umabot sa 1 libra ang timbang, nakaugnay sa laki ng ibon. Number 3. Kakapo. Ang kakapo, na kilala rin bilang owl parrot, ay tubong New Zealand din. Ang nocturnal parrot na ito ay may mukha ng kuwago, tindig ng penguin at hawig pato kung maglakad. Ito ay tunay na kakaibang ibon, subalit napakaganda na may matingkad na berdeng kayumanging balahibo. Maaari itong lumaki ng hanggang 2 talampakan ng taas at ito ang pinakamabigat na luro sa mundo. Mabigat ang kanilang katawan at ang kanilang balahibo ay mas malambot kumpara sa mga ibang ibon na naging dahilan upang hindi kayang suportahan ng kanilang pakpak sa paglipad at pagbalatsi sa hangin. Ang ilan sa mga ibon ay maaaring tumimbang ng hanggang 4 na kilo. Ang mga lalaki ay gumagawa ng malakas na tawag na maririnig hanggang kalahating milya ang layo. Grabe! Number 2. Takahi. Ang medium size na ibong ito ay matatagpuan sa New Zealand ulit. Tinagurian ito bilang hide and seek master dahil sa galing nilang magtago. Isa na rin yung dahilan kung bakit kalimitan mo lamang silang makikita. At napakagaling din nilang maghanap ng kanilang pagkain. Iniisip ng mga wildlife biologists na wala na ang mga ibon na ito mula pa sa huling bahagi ng 80s hanggang sa bigla nila ito muling natuklasan noong 1948. Ang mga ibon ay may makulay na katawan na may maliwanag na asul-berdeng balahibo at isang pulang bell o tuka. At para sa isang ibon, ang takahi ay may kahanga-hangang lifespan. Ito ay maaaring mabuhay ng hanggang 20 taon. Number 1. Cassowary. Sa unang tingin mo pa lang, ay tiyak na masasabi mo na kagad na hindi ito nakakalipad. Ang mga cassowary ay ang mga uri ng ibon na hindi mo dapat gambalain dahil ang mga ibon na ito ay napaka-territorial. Sila ay native sa Australia at sa ilan pang mga karatig na lugar. Ang mga ito ay malalaki at matipunong ibon na maaaring umabot ng hanggang 6 na talampakan ng taas o 2 metro at tumitimbang ng hanggang 200 pounds. Sila rin ay may matipunong mga binti na ginagamit sa pagtakbo, pagsipa o maging pagtalon sa ibabaw ng biktima. Napaka matutulis ng kanilang kuko na parang punyal na maaaring humaba ng hanggang 4 na pulgada. Nangaatake sila kung hindi sila komportable sa kanilang paligid bilang pagdepensa na rin sa kanilang sarili. At kung naabala mo ito habang nangingitlog, sila ay agresibo kaya minsan mo lamang silang malapitan. Maaari ka ring masugatan ang kanilang matalim na kuko. Ang mga ibon ay karaniwang may maitim at makapal na balahibo sa likod na parang isang kapa. Mayroon silang isang kask na makikita sa taas ng kanilang ulo, gawa sa keratin. Ito ay matigas na tulad ng mga kuko ng tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Ikaw, saan sa mga ibon na ito ang nakita mo na? I-share mo naman sa amin sa comment section ang iyong sagot. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod.